Nung nagsa-start pa lang ako mag-smart home, bumili ako ng hub. Bumili din ako ng door sensor. Akala ko gagana. Pero hindi sila nag-pair. Ito kung bakit. Hi! Welcome sa Smart Home 101, Pinoy Edition. Episode 2 na tayo. Sa last episode, pinag-usapan natin yung mga protocols. Wi-Fi, Zigbee, Matter, Thread, at Bluetooth. Kung first time mong nanood ngayon, recommend ko panoorin mo yung muna yung episode 1. Pero ngayon, may bagong topic tayo, yung hub. Bakit kailangan ng hub? Bakit hindi lahat ng hub ay compatible sa lahat ng device? At anong klaseng hub yung dapat mong simulan? Ako mismo nagkamali sa first attempt ko. So ito yung lesson na natutunan ko. Una, ano ba talaga yung hub? Pinakasimpleng sagot, yung hub ay utak ng smart home mo. Pwede mo siyang ihambing sa phone mo. Yung phone mong gumagamit ng iba't ibang apps. Pero yung phone mismo, siya yung control center. Walang apps na umaabot sa'yo ng walang phone. Ganon din yung hub. Siya yung controller. Pwede mo siyang isipin na utak. Yung mga sensors at mga switches mo, pwede mong sabihin nasa kamay, paa, mata. Pero kung walang utak na nag-iisip kung paano sila gagana ng sabay-sabay, hindi rin sila gagana. Pinaka-simple explanation, yung hub ay parang conductor sa orchestra. Yung mga sensors, switches, lights, plug, sila yung mga musicians. Bawat isa kayang magtugtog. Pero kung walang konduktor na nag-cue na kung sino na yung dapat tumugtog, kagulo lang yung resulta. Yan ang hub, yung nagko-coordinate ng lahat ng mga smart devices mo. Pero ang main reason kung bakit ginawa kong episode na ito, kasi na-confuse din ako sa first attempt ko. Nung nag-start ako, akala ko kung may isang hub ako, kahit anong smart devices na, pwede kong i-connect dito. Ganun kasimple lang sa isip ko. Yung unang hub na binili ko, Tuya Hub yun. Tapos may binili akong Zigbee door sensor. Sonoff yata yung brand na nabili ko. Hindi ko na maalala yung exact brand eh. Sabi ko, okay, pareho silang Zigbee. Magpe-pair ito. Hindi nag-pair. Sinubukan ko pa ulit-ulit. Wala talaga. Doon ko na-realize, yung tinatawag na Zigbee protocol, may iba't ibang implementation kahit pare-pareho silang Zigbee. Kung yung hub mo ay tinatanggap lang yung sariling brand ng device, hindi siya tatanggapin ng iba. Yan ang tinatawag na proprietary hub. Hindi siya gagana kung iba yung brand. Bawat brand may sariling sistema. Tuya, tatanggap lang ng Tuya branded na device. Akara, tatanggap lang siya ng Akara na devices. SmartThings, ang tinatanggap lang niya yung mga naka-certify sa kanya. Nag-research ako. Doon ko na-discover ang Home Assistant. Hindi siya proprietary. Open source siya. Tumatanggap siya ng kahit anong brand basta may existing integration ka na. Sinubukan ko siya. Yung Home Assistant, nilagay ko sa Windows Virtual Machine sa work PC ko. Tuwing umaga lang ako gumagamit ng work PC ko. So, tuwing umaga ko lang din siya nasusubukan. Tuwing umaga ko lang din natetest kung gumagana. Ilang araw ko ring tinetest. Nung nakita kong gumagana yung Tuya door sensor ko, plus yung ibang devices na nabili ko, at yung mga future devices na bibilhin ko sana, doon ko na-decide na ang main hub ko ay yung magiging home assistant. And the rest is history na. Bakit maraming hub? Bakit hindi compatible? Kung tatanungin nyo na bakit may iba't ibang hub, ang sagot dito is siyempre business reasons. Bawat manufacturer, Tuya, Akara, Samsung, Apple HomeKit, Google HomeKit, Amazon Alexa, Habitat, gusto nila nakalock-in ka sa kanilang ecosystem. Pag bumili ka ng Tuyang Hub, gusto nila Tuya devices lang din yung bibilhin mo. Kumikita sila pag ganun. Pero may downside ka bilang user. Limited ka. Kung gusto mong mag-mix and match ng iba-ibang brand, hindi pwede. Yan ang problemang sinosolve ng Matter, yung bagong protocol na pinag-usapan natin sa episode 1. Yung Matter, siya yung bagong common standard ngayon. Kung Matter certified yung device, gagana siya sa Apple, sa Google, sa Amazon, sa Home Assistant. Kahit anong platform pa yan. Pero in fairness ha,
Hindi pa siya complete. Maraming device hindi pa Matter compatible. Parating pa lang yung full coverage ng Matter. Para sa ngayon, pag bumili ka ng smart home devices, kailangan mong i-check anong hub ang kailangan. Compatible ba sa kasalukuyan mong setup? May current hub architecture sa bahay ko? Hindi isa lang yung hub. May tatlong main na components. Una, yung home assistant. Siya yung utak. Lahat ng smart devices ko dumadaan dito. Naka-install siya sa server na running 24/7. Open source, walang subscription. Pangalawa, Sonoff Zigbee USB dongle. Ito yung tinatawag na Zigbee coordinator o radio na nagkakabit para maidikit sa home assistant na server ko. Lahat ng Zigbee devices ko, door sensor, switches, motion sensor, buttons, dumadaan dito bago pumunta sa home assistant. Pangatlo, yung Unify system ko. Ito yung mga network ko naman at camera management. Pero hindi siya smart home hub strictly. Siya yung pinagdadaanan ng Wi-Fi at ng camera traffic ko. Pero importante siya dahil yung mga smart devices ko nakakabit sa same network. Plus, may thread border router na rin ako para naman sa mga Matter device na thread-based. Mas advanced topic yan. Pag-uusapan natin sa future episode. At yung Echo ko, technically, pwede siyang gawing hub. May built-in na Zigbee at Matter support yung mga newer Echoes model eh. Pero hindi ko siya ginamit as smart home hub. Speaker lang siya at voice assistant. May reason din yan. Kung Echo lang yung ginamit ko as hub, malalaki na ako sa Amazon ecosystem. Mas malayo yung kakayanan ng home assistant. Cross-platform siya. Hindi limitado sa isang brand. Tips para sa mga beginners. So anong hub yung dapat mong simulan? Ito yung tips ko based sa karanasan ko. Una, kung gusto mo ng simple at one brand ecosystem, okay lang ang Akara, Tuya, or SmartThings. Mas madali silang i-set up. Pero limited ka sa devices ng same brand. Pero kung isang ecosystem lang yung gusto mo, recommendation ko, Akara. Yan yung dinala ko sa kapatid ko sa condo niya sa Manila. May Akara hub siya plus yung U300 na door lock. Pwede pa nga nating i-feature yan sa future episodes. Real world setup natin ng Akara only smart home. Pangalawa, kung gusto mo ng flexibility, gusto mo mag-mix and match, gusto mong mag-open source, home assistant ang sagot mo. Mas komplikado lang siyang i-set up. Pero malayo ang kakayanan. Pangatlo, sa kahit anong pipiliin mong platform, planuhin mo ng mabuti. Hindi madali bumalik pag nasa kalahati ka na ng setup mo. At lastly, mas mabuti kung Matter certified yung mga binibili nyo ng devices for future-proof na rin yan. Yan ang hub, brain ng smart home mo. Conductor ng lahat ng devices. Sa next episodes ng Smart Home 101 Pinoy Edition, pag-uusapan naman natin yung mga smart devices mismo. Anong sensor switches, plugs, lights, ano ang dapat bilhin mo, anong common types. Comment down below kung ano yung specific term na gusto nyong malaman at ma-explore natin para sa wife ko to at sa lahat ng beginner sa smart home. Ako po si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.